Ang pag-uusapan po natin ay ang diabetes sa pagbubuntis o yung tinatawag na gestational diabetes. Sino po yung mga maaaring magkaroon nito o yung tinatawag na risk factors? Ano po ang mga potensyal na komplikasyon ng diabetes sa pagbubuntis? Basically, ang alam po nating lahat kapag palaging mataas ang blood sugar, diabetes na yan. Para mas maintindihan po natin ang sakit na ito, pag-usapan po muna natin ang organ sa ating katawan na tinatawag na pancreas o lapay. Ito ay located o matatagpuan sa likod ng ating stomach o sisidlan ng pagkain. Ito ay isang uri ng exocrine at endocrine gland. Ano po bang ibig sabihin nito? Bilang exocrine gland, ito po ay naglalabas ng pancreatic juice sa tubong tinatawag na pancreatic duct papunta sa duodenum. Ang duodenum po ang unang bahagi ng maliit na bituka. Mula sa stomach, ang pagkain ay bababa papunta sa duodenum. Ang pancreatic juice ay may taglay na bicarbonate na pang-neutralize sa acid na galing sa stomach. May taglay din ang pancreatic juice na digestive enzymes na tutulong tumunaw sa carbohydrates, fats, at protein na galing sa stomach. Bilang isang endocrine gland naman, ibig sabihin, ito po ay naglalabas din ng hormones na tulad ng mga sumusunod: insulin, glucagon, somatostatin at pancreatic polypeptide. Ang dalawang hormones po na importante sa regulation ng blood sugar ay ang insulin at glucagon. Ang paglabas ng dalawang hormones na ito ay nakadepende sa blood sugar level. Kapag gutom po tayo at mababa ang blood sugar, lumalabas o nasisikrit ang glucagon mula sa pancreas. Pinatataas ng glucagon ang blood sugar upang magkaroon ng balanse. Kapag busog naman po tayo at mataas ang blood sugar, ang lumalabas o nasisikrit naman ay ang insulin. Ang insulin naman po ang hormone na kailangan upang makapasok ang sugar mula sa dugo papunta sa cells ng katawan upang bumaba ang blood sugar sa normal at magkaroon ng balanse. Marami pa pong mga factors na may impluwensya sa paglabas ng insulin at glucagon. Napag-usapan na po natin sa mga nakaraan nating video ang tungkol sa mga uri o types ng diabetes. Type 1, Type 2, pre-diabetes at gestational diabetes. Ang gestational diabetes po ang pagkakaroon ng diabetes sa buntis. Ang dahilan po ay hindi nakapaglalabas ng sapat na dami ng insulin na kailangan upang ma-maintain na normal ang blood sugar. Ang pagkakaroon ng diabetes ay isa sa mga pinaka-common na komplikasyon ng pagbubuntis. Katulad po nung napag-usapan natin na iba't iba ang uri ng diabetes, may mga diabetic na talaga maski hindi pa buntis. Yan po yung tinatawag natin na overt diabetes. Meron namang tumaas lang ang blood sugar nung nagbuntis. Yan na nga po yung gestational diabetes. Paano po ba natin mapag-iibahan yung dalawa? Kailangan po ng laboratory. Sinusukat po ang sugar o asukal sa dugo. Dito po sa diabetes sa pagbubuntis o gestational diabetes po muna tayo. Sinusukat po muna yung asukal sa dugo matapos mag-fasting ng 8 hours. Kapag higit sa 92 mg per deciliter o 5.1 millimoles per liter ang value, mataas na po yan. Dapat ay hindi po lalampas ng 92 mg per deciliter o 5.1 millimoles per liter. Tapos paiinumin po ng matamis na solution at susukatin ulit ang asukal sa dugo matapos ng 1 oras. Kapag lumampas ng 180 mg per deciliter o 10 millimoles per liter, mataas na po yan. Dapat hindi po lalampas ng 180 mg per deciliter o 10 millimoles per liter. Tapos susukatin ulit pagkaraan ng 2 oras. Kapag lumampas ng 153 mg per deciliter o 8.5 millimoles per liter, mataas na po yan. Dapat ay hindi po lalampas ng 153 mg per deciliter o 8.5 millimoles per liter. So, para malaman kung may diabetes sa pagbubuntis, 3 beses pong sinusukat ang asukal sa dugo. Una, pagkaraang mag-fasting ng 8 oras. Pangalawa, 1 oras matapos painumin ng matamis na solution. At pangatlo, 2 oras matapos painumin ng matamis na solution. Sa 3 ito, sapat na may isang value na mataas para masabi na may gestational diabetes o diabetes sa pagbubuntis.
Paano naman po natin malalaman kung hindi pa buntis ay may diabetes na o yung tinatawag na overt diabetes? Kapag ang value po ng alinman sa sumusunod ay naabot o higit pa. Number 1, kung ang fasting blood sugar ay 126 mg per deciliter o 7 millimoles per liter o higit pa. Number 2, kapag ang random blood sugar ay 200 mg per deciliter o 11.1 millimoles per liter o higit pa. Ang random blood sugar ay ang pagsukat sa asukal sa dugo, anumang oras o yung walang fasting. Number 3, kung ang glycosylated hemoglobin o HbA1c ay 6.5% o higit pa. Ang glycosylated hemoglobin ay ang tansyang sukat ng asukal sa dugo, average nito sa nakalipas na 3 buwan. Ano po ba ang mga risk factors o yung nagpapataas ng tsansa para magkaroon ng diabetes sa pagbubuntis? Number 1, body mass index greater than 30. Ang body mass index po ay ang value na nakukuha sa formula na gamit ang timbang at tangkad ng pasyente. Ang normal na body mass index ay 18.5 to 25. Ang body mass index na 30 o higit pa ay obese o sobrang taba. Number 2, first degree relative na may diabetes. Kasama sa first degree relatives ang mga magulang, kapatid at anak. Number 3, edad 25 pataas. Number 4, edad bago mag-25 pero obese o sobrang taba. Number 5, timbang bago magbuntis ay doble sa dapat na timbang base sa tangkad ng pasyente. Number 6, kung may history na nagkaroon ng baby na ang timbang ay 9 pounds o 4 kilos o higit pa. Number 7, gumagamit ng steroid. Isa sa mga side effects ng paggamit ng steroids ay ang pagtaas ng blood sugar. Halimbawa po ng steroids ay prednisone, prednisolone at dexamethasone. Number 8, may PCOS. May video po tayo about PCOS. Kasama po sa PCOS ang pagkakaroon ng insulin resistance. Hindi po pinapansin ng cells ang insulin, kaya't hindi po nito madala ang sugar sa cells. Nananatili po ang sugar sa dugo, kaya tumataas ang level nito. Number 9, may history ng abnormal glucose tolerance. Sila po yung merong pre-diabetes, mataas sa normal ang blood sugar, pero hindi po ganon kataas ang blood sugar para masabing may diabetes na. Number 10, multiple gestation. Kambal ang ipinagbubuntis o higit pa. Number 11, racial o ethnic predisposition. Ang pagiging Asian po ang isa sa mga lahi na prone sa diabetes dahil karamihan po sa atin ay mas marami ang taba sa katawan kumpara sa muscles. 12, nagkaroon ng baby na may depresya o namatayan ng anak sa mga panahon na malapit ng mga anak o kapapanganak pa lamang. 13, sa urinalysis ay nakita na may nakakalusot na asukal o yung tinatawag na glucosuria o glycosuria. 14, mataas na timbang ni mami nung siya ay pinanganak, mga 4 kilos pataas. 15, may hypertension si mami. Ano naman po ang mga komplikasyon ng pagkakaroon ng diabetes sa pagbubuntis? Number 1, macrosomia. Sobrang laki po ni baby, lumalampas ng 4 na kilo ang timbang niya pagkapanganak. At dahil nga po sa sobrang laki niya ay maaari siyang magkaroon ng damage, pati na rin si mami during labor and delivery. Number 2, shoulder dystocia. Dahil nga po sa sobrang laki ni baby, ang nangyayari, pagkalabas ng ulo ni baby, naiipit na. Hindi na mailabas ang balikat, kaya masasakal si baby. At kapag pinwersa naman na ilabas si baby, maaring magdulot ito ng damage hindi lamang kay baby, kundi pati na rin kay mami. Number 3, preeclampsia o pagtaas ng blood pressure kapag buntis. Number 4, depression na maaaring maramdaman habang buntis at maging matapos makapanganak. Number 5, preterm birth o kulang sa buwan ng mga anak. Number 6, stillbirth, namatay si baby sa loob matapos ang 20 weeks ng pagbubuntis. 7, cesarean section dahil na rin sa mga komplikasyon na dulot ng gestational diabetes. Narito naman po ang mga potential problems na maaaring magkaroon si baby matapos maipanganak. Number 1, breathing problems. Tinatawag din po itong respiratory distress syndrome. Nangyayari ito sa mga kulang sa buwan nang ipinanganak dahil hindi pa po matured ang kanilang
lungs o baga. Number 2, jaundice o paninilaw. Number 3, hypoglycemia o pagbaba ng blood sugar sa normal. Sa loob ng sinapupunan, dahil nga po sa mataas ang blood sugar ni mami na dumadaloy din kay baby, dumadami o tumataas din ang level ng insulin ni baby. Pagkalabas ni baby, nananatili ang mataas na level ng insulin na magpapababa sa level ng blood sugar ni baby. Number 4, pagtanda nila, mataas po ang tsansa na maging obese sila at magkaroon din ng diabetes.